Go ahead po. Ang katanungan ko po at patungkol po sa sa PhilHealth po, yung gastusin po halimbawa sa po sa hospital bill po. Yung Opo, ano pong problema? halimbawa po, Tuloy mo lang, Robert. po yung tungkol po sa sa hospital bill yung 10,000 po halimbawa yung gastos. Tapos po yung ibang gastusin po hindi naman po naibibigay ng ng ospital ngayon po. Sa labas po yung bibilhin yung mga gamot. Ngayon Oo. Siguro ang nais sabihin ng ating nagtatanong po, nais ko tungkol dito po sa paano ba na-avail ang benepisyo yung ating deduction sa PhilHealth benefits. Una sa lahat po, pag kayo po ay aktibong PhilHealth member, ibig sabihin merong 3 months na at least 3 months na hulog bago yung day of confinement, ikaw ay makaka-avail ng benepisyo ng PhilHealth. Ngayon, kung ikaw po ay halimbawa based sa case rate natin, kasi pag ikaw ay nagkakasakit na ospital na lagpas 24 oras, ikaw ay, yung mga packages po ng PhilHealth ay may amount po tayong na nakapakete para po sagutin ang portion ng bayad sa kwarto, sa gamot, and portion ng professional fees. Halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng pneumonia, moderate risk o pulmonya. For example, na-confine ka sa isang private or government hospital at ang total bill mo ay 35,000. Yung stage ng iyong pneumonia ay malala. So, ang coverage ng PhilHealth ay, example, 32,000 pesos. So, iaawas muna yan, dapat automatiko. At yung kung ano may magiging tira, yun na lang po ang magiging out-of-pocket natin. Then, meron din po tayong mga limited na outpatient benefits like cataract extraction, 16,000 po ang pakete natin isang mata, hemodialysis, 4,000 pesos per session, radiotherapy, 3,000 pesos per session, at yung mga minor surgical procedures. So kung ikaw po ay na-confine at for example sa kanyang katanungan, kailangan pabili ng gamot sa labas, based on new policy under PhilHealth Law 2013, case rate packages na po. Ibig sabihin, ang pagbabayad ng PhilHealth, nakadetermine yung amount kada sakit. Sabi nga kanina, hemodialysis, isang session, 4,000 ang pakete. Yun po yung amount o tulong pinansyal ng PhilHealth. Okay, Robert, naintindihan mo po? ma-reimburse po ba yung gastos po sa labas? Okay. Yun. Yung dagdag dun sa kung ikay pinabili ng gamot sa labas, ang general rule natin ngayon, ang ating mga private and government hospitals accredited, kasama po dito sa case rate policy na inimplement ng PhilHealth last year, dapat kumpleto na yung gamot nila sa kanilang pasilidad para kung ikaw ay may sakit na pneumonia at yung mga kailangan gamot, yun ang ibibigay sa ating mga accredited ating mga PhilHealth members or qualified dependents, yun din po ang babayaran ng PhilHealth. As much as possible, we are discouraging yung pinabibili sa labas kasi binabayaran na po natin ang hospital as a whole doon sa ating package. In case na may mga instances o may katanungan kayo o may reklamo kayo, pwede niyo pong ilapit sa aking opisina sa PhilHealth's Corporate Action Center 441-7442 or mag-email po kayo sa actioncenter@philhealth.gov.ph or through Good Morning Kuya. Yan po i-action na natin agad. Maliwanag po, Robert? Maliwanag na po. Okay po. Okay, maraming salamat, Robert Tolentino ng Quezon City. Sir Delio, ito pong, paano po ba natin ginagabayan itong mga lifetime member ng PhilHealth? Paano ba, na-hospital, ano yung mga benepisyo nila? Paano po ba itong to? Apo. Yung lifetime membership ng PhilHealth, ito ay yung ating long-term program sa PhilHealth. So lahat ng mga nag-retire sa SSS o GSIS at nakapaghulog ng at least 10 years o 120 monthly contributions, Kailangan po habang ba buhay na silang miyembro ng PhilHealth. Kailangan po ba dire-diretso yung 10 taon na yun o yung... Not necessarily. Counted yung SSS o Medicare contributions yun ng araw. At ang kalakip nga po niyan ay yung by virtue of Republic Act 10645 o yung amendment ng Senior Citizens Act. Ang magandang balita dyan kay Lolo at Lola, automatic na po silang PhilHealth member by virtue of
SEDLO. At magandang balita yan doon sa mga senior citizen na, pero hindi nakapaghulog ng at least 10 years. Sila po magkasakit, automatic na po sila sa mga benepisyo. So, yan po yung magandang balita sa mga lolo't lola natin. O katulad ngayon, taglamig, Sir Delio, nagkakaroon ng pneumonia. Yung moderate risk lang naman, hindi naman high risk. Paano yung benepisyo niyan? Apo. Covered po yung sa PhilHealth. Ang pagbabawas po niyan, for example po, essential hypertension, ang case rate na binabayad ng PhilHealth, 9,000 pesos. At tapos ang buong babayaran sa hospital ay 20,000 pesos. Unang pong ibabawas yung 12% VAT sa 2,400 based po doon sa total amount na 20,000. Then iaawas yung 20% senior citizens o persons with disability discount bago kakaltasin yung 9,000 case rate package ng PhilHealth. So halos wala nang ilalabas ang pasyente, 5,000 na lang out of the 20,000 hospital bill. Napakaganda pala nitong paggabay ng PhilHealth sa atin po mga kasambahay, lalo na dito sa mga lifetime members, mga senior citizens. Yes. Okay. Anything new? Again, Sir Delio? Una sa lahat, kung kayo pa may karagdagang katanungan, please feel free to call our contact center, ang Action Center, 441-7442, or mag-email po kayo sa actioncenter@philhealth.gov.ph. For more information, please visit our website, www.philhealth.gov.ph. Yan po, si Ginoong Delio Ceron, the second Deputy Spokesperson po and Head Corporate Action Center ng PhilHealth. Thank you very much, sir.